Yes, hello. Afternoon, no. Ginagawa namin may ginagawa kaming roofing kasi meron kami mga businesses ngayon, yung kagaya nung handyman, yung nagre-repair kami ng mga parts ng bahay, let's say roof or additional room or tiles, no, or welding job, iron works, trussing o mga poste, gardening. Meron kaming ganong business. Actually, we are a group of business consultants. Meron ako mga partners na kung interesado kayo sa business consulting, let's say gusto niyo mag-business dito sa Pilipinas, wala kayong alam where to go o sinong mga contacts nyo, well, we are a group. Pwede namin kayong tulungan. Malalaman nyo na lang yan pag kinontak nyo ako. Papakilala ko sa inyo kung sino yung mga partners kong mga consultants, no. May mga track records na rin. Meron na rin kami mga businesses na pinalago, in-expand at pinakilala sa mundo, naging successful. Kaya lang for now hindi muna namin may re-reveal yung mga pangalan nila, no. Kasi actually active pa rin yung iba, naka-consultant pa rin kami sa iba. Ang consultation kasi namin sa grupo namin, mga mga kababata ko to. Ang consultation namin yun lang ang babayaran nyo. Tapos yung mga suppliers or connections or subcontractors, ipapakilala namin kayo directly doon. So hindi kami ang magsusupply. Let's say may naisip kayong business, hindi kami ang magsusupply, kundi ko-connect namin kayo sa supplier para kayo makipag-usap sa supplier, kasi nandun yung warranty. Kasi bilang consultant kami, hindi namin magagarantihan yung warranty ng mga products kung ano man ang pasukin natin, ano. So ko-connect namin kayo dun sa nararapat na businesses. Actually magre-reveal kami ngayon, i-reveal ko to ngayon. This is an open secret, no. Kaya isa lang muna ang supplier and in one business sector, no. So meron kaming solar business. May malaking tanong dito may malaking tanong dito yung kaibigan ko, yung kumpare ko, sabi niya, kung sikat na ang solar at needed na talaga ang solar, bakit wala masyadong nagpapagawa ng solar? Well, for one thing, it's the cost. It's still the cost. Kasi pagka ang solar mo pumasok sa isang contractor, syempre meron na yung design fee and installation fee, no? At syempre warranty, syempre hahanapin nyo pa rin yung warranty. Ngayon, dahil kami ay mga business consultants lang, pwede nyo kami konsultahin, and we design, we install. Kaya lang doon kayo sa supplier, ipo-point namin kayo sa supplier or sasamahan namin kayo sa supplier, which is only one supplier. Marami naman talagang supplier ang solar. Kaya tumataas yun mga presyo ng solar kasi pumapatong pa yung ibang gumagawa dun sa produkto. Let's say ang product, ang solar panel is sabihin na natin 5,000 for 550 watts, no, 5,000 pesos. Gagawin nila itong 12,000. So dodoblehin na kagad nila. That's only for one item, Kaya tumataas. Imbis na 5,000 ang babayaran kung kunin sa supplier with warranty, papatungan pa nila ng more than 50% or 100%. Papatungan pa nila ng 7,000. 5,000 lang yung unit. Isa lang yun. Paano pag kailangan mo 10? Di ang dami na nila ipatong, 70,000 na kagad sa 10. Kaya tumataas. Pero ngayon sa amin, sa consultation lang, sa design and installation, yun lang ang babayaran nyo. Sasabihin na namin yung supplier na isa sa solar, it's 1 point dito sa Vista Verde Gate 2, no, 1 point. Na discover lang namin yan din from a vlog, kasi nag-usap na kami ng partner ko na hindi na namin papasukin yung warranty, kasi alam naman namin na yung mga tao ay maghahanap ng warranty. Kailangan mag-warranty dun na supplier, hindi na sa amin. Ngayon, kung let's say kailangan mo na consultation every time may sira or may maintenance, like I said before, may maintenance tong mga solar, di ba? Pinupunasan yung mga, nililinis siya monthly or once in 2 months, depende sa lugar nyo. Ito, sabihin ko sa inyo, sa last vlog sabi ko ang mura na ng solar, nagmura na. I'm talking about, sa last vlog I'm talking about 1,000 watts.
1,000 watts. So that will run, kaya na magpatakbo ng aircon or refrigerator, no? Pero not enough 1,000 watts with battery, no? So that's 100k. Sabi ko sa inyo 100k, di ba? Sabi ko sa inyo every 1,000 watts is 100,000, di ba? Eh sabihin ko sa inyo ang bottom nun, ang bottom ha, sasabihin ko na sa inyo, pumunta pa kayo sa 1 point kainta, ang bottom nun is 36,000, 35 to 36,000 pesos. Isipin nyo yung pinatong sa lahat ng mga, sa buong setup. Isipin nyo kung gaano kalaki na ipatong. Pero syempre kasama dun yung talino nung nagkakabit ha, saka yung negosyo behind the the installation, kasi supplier lang yun eh. Syempre pamurahan yan, pababaan, no? So at risk pa rin. Syempre pag kami kumuha doon ng 35,000 for 1,000 watts na setup, kami ang hahanapan nyo ng warranty for 1 year, no? So pwede may monthly visit, ganun. Kaya ganun kalaki ang naipatong doon. So 36 ganun, oh, di ba? Halos 60,000 plus ang naipatong. Ngayon, pwede nyo kunin muna yung unit, tapos saka na kayo magpa-design. O kaya pwede nyo i-DIY, pwede nyo do it yourself, no? Ngayon kung kailangan nyo ng expertise ng consultation, nandito yung grupo namin. That's only one. Kasi isang aspeto lang yun, materials pa lang yun. Yung mga, may paplakda ako ditong mga sa video na to may ilalabas ako yung binigay sa akin mismo ng 1 point na quotation galing sa kanila. Kasi nag-usap na nga kami ng mga kaibigan ko, consultant, na hindi na namin papatungan yung makina. Nag-usap na kami. Doon na lang kami sa services, installation, design, consultation. Actually, ang consultation namin dito is for all businesses. Wag lang illegal. For all businesses. Kung gusto nyo ng agriculture, o kung gusto nyo ng lettuce farming or tilapia farming or banana plantation or production plant or whatever, cosmetic, gusto nyo ng consultation regarding this business, kung ito ba ipapatok, kung sino mga kalaban nyo, no? Ano bang edge ng products nyo. So pwede namin i-study, and kung meron kayong mga potential na makakalaban, at kamusta naman ang business nyo pag naglagpakan na yung presyo ng commodity nyo. Kasi ganun nga ang business ngayon. Hindi naman lahat ng business ngayon forever, dahil nakikita nyo naman yung pumapasok na new players. Let's say kailangan mo na, for example, kailangan mo ng coffee cup para sa mga Starbucks, ganyan, di ba? Or mga maraming labanan dyan, pamurahan yan, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin forever na sa'yo makukuha ng cup yung Starbucks, for example, di ba? Hindi ganun, hindi forever yon. Kaya inaalam mo yung market. So ginagawa yun ng mga consultants, and of course pati yung mga repair sa bahay and everything, no? Siyempre magbabayad kayo ng consultation fee and design fee, may papadesign kayo, di ba? So doon na lang. Siyempre pumapasok din kami sa social media marketing and website. Kung gusto niyo mag-website, yung content management system and parang WordPress, no? Kayo na magko-control after maibigay sa inyo yung design sa website. Siyempre pwede nating isipin na babalik din yung mga kumpanya sa website. So ngayon, regarding the solar, kasi may ini-install kaming solar ngayon dito sa vicinity namin, tsaka isa ron sa Antipolo. May nakuha ako mga video clips nun na talaga naman kinabit namin, ano lang waswas lang, walwal lang, hindi pa siya naka-fix. Nilatag lang namin yung mga solar panels, no, hindi pa naka-fix. Kailangan i-fix mo yun kasi baka bumagyo, hanginin, di ba? Sayang. So tinesting lang namin yung unit, may battery. Ang battery kasi nito, grabe. Ang battery nito, yung mga 52 ampere, ayan na. Base yun, sabi ko sa inyo yung base, walang patong. 52,000 yung battery, na will last you for maybe 6 hours sa gabi pag wala ng araw. So kailangan mo ng dalawa. So
Battery pa lang at the base price is 104,000 na. That's only the battery. Malalaki to. May picture tayo, malalaki to. Mahirap buhatin. Parang isang series ng battery ng kotse, siguro mga 10 sila. Baterya ng kotse, pinagdikit-dikit mo, nilagay mo sa kahon. So ganoon ang sistema nito. Of course, the solar panel, we know, no? 5,000 plus per piece. 5,000. Yan. Base price to lahat, ha. Wala kaming patong dito. Base price ng supplier to. 550 watts kasi yung nakita namin, eh. Pero actually, alam namin, approaching na yung 600 watts and 700 watts. So nakita namin, zero talaga ang konsumo. Makikita nyo sa metro outside, zero. Ang pinatakbo naming aircon, dalawang 1 horsepower na aircon tumatakbo, 3 electric fan, television. Of course, yung mga bombilyang 20 watts, hindi na namin pinapansin yan. Wala yan sa solar. 20 watts, mga bombilya, yung mga bombilya nung ganito sa bahay, wala na yan. Kasi ang pinakamalalakas lang pinag-uusapan natin ditong kakainin ng solar, kasi matataas ang wattage noon, mga aircon, di ba, mga 800 watts. Yun ang matataas, o kaya plancha, o kaya yung inductor coil, yung panluto. Yan ang matataas eh. Ang mano lang kasi sa mga inductor coil tsaka mga plancha, sandali lang kayo magplancha, sandali lang din kayo magluto. Pero yung aircon, pwede nyo yung pinatatakbo nyo kasi yan ang magdamag eh. Kaya nangyari, dun tumataas yung bill, diba? Pero kung ilalagay nyo yan sa solar, isipin nyo dalawang aircon, sabay na sabay, tanghaling tapat. Tapos nagkusumo lang kami ng mga 2,000 watts. Kasi yung setup namin dun na kinakabit para dun sa isang kliyente is for now is 2,800 watts. Kasi mas marami, mas maganda eh. Mas marami, mas malakas, mas marami. Mas marami ka may kakabit eh. Bisa dalawang aircon lang, pwedeng 3. So this is 2,800 watts. Kaya lang yung binili naming mga makina, ganyan yun eh. May abang-abang. May controller unit yun eh. Sasabihin ko na sa inyo, yung controller unit is meron niyang 10,000. Depende sa wattage. Base price to ah. May 15, may 20, may 20. So ang binili namin yung 6,000 watts na. Alam niyo kung bakit? Kasi in the future, yun ang gusto ng may-ari. Mabot siya ng ganung 6,000 watts. So binili na namin yung controller, 6,000. 52,000 yun pesos. Yung controller pa lang yun. So mangyayari kasi yung ganung sistema, kung aabot ka na ng mga 6,000 watts is 500,000 yun. 500,000. Pero hindi ko naman sinasabing doon kayo magsimula. Pwede kayo magsimula sa 3 panels, which is 1,800. Pwede na yun, 1,800. Huwag naman eksaktong 1,000 kasi isang aircon lang yun. Paano pagka dumidilim na? Pag dumidilim na, humihina din siya yung wattage niya. Kasi parang sinasabi nating 1,000 watts siya kung talagang tutukan, no? Tutukan yung araw. Pero oras na mas maganda tong salubungin natin, kasi oras na dumating na yung mga brownout, nagkulang na tayo ng supply, na nakikita nyo naman, red alert na. Red alert. Importante na to. Importante na solar. And by that time, baka wala na tayong makuwang supply. Baka wala na tayong makuwang makinarya para makapag-setup pa ng solar. Kaya now is the time. Yun nga ang tinatanong, bakit hindi pangaraw? Kasi nga mahal pa. Isipin mo naman, marami ka na rin mabibili sa 100,000, di ba? Pwede ka nga makabili ng sasakyan nun. Tapos kakabit mo lang. Kaya lang in the long run, tutulungan ka nito. Kung ikaw naniniwala sa prepping, yung prepper, di ba yung sinasabi nila na naghahanda ka para sa worst, di ba? Hope for the best and prepare for the worst. Di ba yan magandang kasabihan, no? Hope for the best, prepare for the worst. Kasi ano ba magagawa ng pamilya mo kung namatay bigla ang kuryente? Di ba? Pupunta ka sa Facebook, magrarant ka, sasabihin niya wala nang ang init-init, wala pang kuryente. Di ba? Ganyan ang gagawin mo, magrereklamo ka sa Facebook. Walang magagawa yun. Mas maganda yung pinaghahandaan mo na talaga, na kung may mangyari man, may magagawa ka. That's only one ah. Meron pa tayo, yung tubig, yung dapat sana ganoon naman talagang ginagawa ng tao. Sinasalo natin yung tubig ulan, yung rainwater catchment system. Dapat
kaya din namin kayong bigyan ng ganun. Magpakonsulta kayo sa amin ng ganun. Rainwater catchment system. Ang dami. Bumabaha nga yung kalye, di ba? Kinakapos tayo ng tubig dahil walang tubig sa dam, pero yung kalye bumabaha, konting ambon lang. Isipin mo kung nakukuha lang natin yung tubig na yun, hindi yung dumating na sa lupa, kundi galing pa sa ulap. Sinasalo na natin ng magkakaroon kayo ng mga plastic na tangke dyan sa bahay. Yan, plastic na tangke, siguro mga 2, 3. Ganun din. Depende sa konsumo mo. Ang linis-linis ng rainwater. Diba? Parang talagang ano yan, distilled talaga, malinis na malinis. So yun, ayan, yun ang aming mga bagong businesses ngayon, consultation and everything, solar and water catchment and agriculture, no? Kaya kita mo maraming halaman sa likod ko, yan, no? Pinampe-prepare din namin yan para sa mga landscaping, kaya marami kaming halaman dito. And meron kaming pang condominium. Kung gusto nyo maging plantita sa condominium, may gulong yan, no? Ganyan lang. O ito, diba, naka-ready yan para sa gustong and nga pala, upcoming, paplanuhin na namin, long overdue na yung training para sa plant care and art, no? Mag-invite tayo ng artist para magturo ng art dito sa ating 3 location natin. Meron tayong mountain location, 2. As meron tayong isang museum location dito with air conditioning and everything. Ang plano namin is may fee lang na 1K, kasama na lahat yung art materials and the food, no, kasama na, and the room 1K, ganun. Sabi ko namin okay na yon as a start, no, kasi meron din namang cook na pupunta para magluto, gumimil, tapos syempre yung venue. So yon, sisimulan namin yon. Pag-invite tayo ng mga experts sa halaman at sa art. So yon, tutuloy na natin ngayon. Nabitin lang dahil alam nyo na segue sa real estate, no? Nagtitinda rin kasi kami ng mga properties, house and lot properties ng ibang tao. So nung natapos na yung nagkaroon kami ng ngayon time, hinabulan namin yung mga dapat gawin. So yun, abangan nyo yung lahat yun. Okay.